was made on earth in time. God will take care of you. Within His wings of love abide. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil and hard but fail, God will take care of you. When dangers, fears, and battles sail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Okay, magandang umaga po ulit sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Adult Sunday School. Binabati po natin ang ating mga nanonood at mga kasama po natin ngayong umaga sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Tunay na kulang ang aming karunungan, kulang ang aming kakayanan. Pero salamat po Panginoon sa aming topic ngayong umagang ito na patuloy po naming nakikita ang empowerment na ibinibigay po sa amin ng Santong Espiritu. Dalangin ko po Panginoon na patuloy niyo po kaming palakasin at biyayaan ngayong umagang ito nang sa ganon makita pa po namin ang patuloy na pagkilos ng Santong Espiritu sa aming mga buhay. Puri ka o Panginoon at ang lahat na ito ay aming dinadalangin sa inyo sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ituloy po natin ang ating pag-aaral dito po sa The Work of the Holy Spirit at nandito pa rin po tayo sa number 2 that He gives evidence of God's presence. So last Sunday napag-usapan po natin dito po sa Acts chapter 2 verses 1 to 13 yung the coming of the Holy Spirit. At nais ko pong basahin po natin yung talata, yung ilang talata dito po sa Gawa chapter 2 verse 1 pababa. So sabi po dito sa Gawa chapter 2 verse 1, nang dumating ang araw ng Pentekoste, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ng isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika
ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So there were three startling signs that accompanied the coming of the Spirit. Ang una po dito, yung the sound of a rushing wind. Pangalawa po, yung tongues of fire. At pangatlo po, yung the believers praising God in various languages. So last time na pag-usapan po natin yung isa sa mga emblem ng Holy Spirit ay yung wind. Ngayon naman po ay ating pag-uusapan ay yung tongues of fire. Now, the tongues of fire symbolize the powerful witness of the church to the people. So, ito po pala ang ibig sabihin nun. Marami pong nagtatanong, ano kaya ibig sabihin nitong tongues of fire o dilang apoy? Yung apoy po ay sumisimbolo ng makapangyarihang pagpapatotoo ng mga mananampalataya sa mga tao or empowerment sa mga mananampalataya po. At ang isa po dito ay empowerment sa pagpapatotoo. They were now in the feast of Pentecost, celebrating the memorial of the giving of the law upon Mount Sinai, and as that was given in fire, and therefore is called a fiery law, so is the gospel. So, ang isang example po pala dito ay natatandaan po ba natin yung senaryo noong ibinigay ng Diyos kay Moises yung 10 utos? Nais ko pong basahin ng ilang bahagi po dito po sa background po natin sa Exodo chapter 19. At sisimulan ko po sa verse 16. Ang sabi po dito, Exodo 19:16, sa umaga ng ikatlong araw kumulog at kumidlat at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok at ang tunog ng trompeta ay napakalakas at ang mga buong bayan ay na nasa kampo ay nanginig. Inilabas ni Moises ang bayan sa kampo upang katagpuin ang Diyos at sila'y tumayo sa paanan ng bundok. Ang bundok ng Sinai ay nakabalot sa usok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyon na nasa apoy. At ang usok niyon ay pumailan lang na parang usok ng isang hurno at nayanig ng malakas ang buong bundok. Now all sights, lightnings, and a thick cloud, smoke and fire, and sounds, thunders, and a very loud trumpet blast signify the Lord's presence. At kung nandun po ang presensya ng Panginoon, of course, andun din po ang kapangyarihan ng Panginoon. So, yun po pala ang isang makikita po natin, no? Nung binigay daw po yung 10 utos, makikita po natin yung mga lightnings, yung thick cloud, yung smoke, yung fire, yung thunders, saka yung very loud trumpet blast. Ito daw po ay sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. At kung nandun po ang presensya ng Panginoon, of course, nandun din po ang kanyang kapangyarihan. Now, another example, kasi pinag-uusapan po natin dito kung ano po yung simbolo nitong apoy na ito. Another example po natin ay si Propeta Isias. Now, yung Isaiah chapter 6 verse 1 to 13, makikita po natin yung verses 1 to 7 ay yung Isaiah's vision of the Lord. And then yung verses 8 to 13 naman po, yung Isaiah's commission from the Lord. Pero makita po natin dito na bago po tawagin o ikomisyon ng Panginoong Diyos si Propeta Isias, sa verse 8 ay nagkaroon po muna siya ng pangitain. Nakita po niya si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Nakita rin po niya ang mga serapin na nagpupuri sa Diyos. At sabi po dito sa verse 13 patungkol po sa mga serapin. Ang sabi po sa Isias chapter 6 verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. So nakita po ni Propeta Isias ang pangitain kung saan ang mga serapin daw po ay nagpupuri sa Panginoong Diyos at sinasabi po nila na banal, banal si Yahweh. Pero ano naman po ang naging tugon ni Propeta Isias sa kanyang sarili? Well, ang sabi po dito sa verse 5 ng Isaiah chapter 6, sabi po dito, sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihang sa lahat. So matapos nga pong makita ni Propeta Isias itong pangitain na ito kung gaano kabanal ang Diyos, kung paano po nagpupuri ang mga serapin sa harapan po ng Panginoong Diyos, ay nakita po niya ang kanyang sarili na siya po ay makasalanan.
Pero ang sabi po dito sa karugtong sa verse 6, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Pero sa English translation, mababasa po natin yung pangungusap o yung phrase na your sin atoned for. Now, ito pong atoned for, ang sabi po dito, through the sacrifice of the altar according to the Levitical ordinances. So makikita po natin itong pangitain, di buban si Propeta Isias ay nandun po sa loob ng templo at dun po niya nakita ang pangitain. Pero meron po dong altar and symbolically yung baga po dun sa altar ay dinampi po ito sa kanyang mga labi, kung kaya't nang maidampi na po sa kanyang mga labi ang baga, ang sabi po sa kanya ng serapin ay pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. So, ang ibig sabihin po ng atonement, minsan napag-usapan po natin ito sa Tagalog, pagbayaran o di kaya pagtubos. No wonder, ito po pala nung nanawagan po ang Diyos sa kanya kung sino ang kanyang susuguin. Kung dati medyo atubili po si Propeta Isias, no? At sinasabi niya nga po na siya ay isang makasalanan at ang kanyang mga labi ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Siya po ay nasa gitna ng mga makasalanan. Pero makikita po natin dito kahit hindi po siya karapat-dapat nung una, pero dahil po ay nilinis siya ng Diyos. At sabi po dito, matapos siyang patawarin at linisin sa kanyang mga kasalanan, ay tumugon po siya sa panawagan. So basahin po natin yung karugtong sa Isaiah chapter 6 verse 8. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? So, minsan pag binabasa po natin itong talatang ito, mapapansin po natin yung itong famous verse po na ito, na ang Diyos po ang nagsasabi na sino ang aking ipapadala, whom shall I send? Pero mapapansin din po natin dito, biglang yung from singular ay naging plural po siya, sino ang magpapahayag para sa atin? So, sabi po nung iba na ito daw pong kausap ng Diyos ay tumutukoy dito po sa mga heavenly court, no? Or maybe kasama daw po ng Diyos ang mga anghel. Pero makikita po natin dito na ang mga anghel po kasi hindi po sila nagsusugo, no? In fact, sila nga po yung nagmi-minister sa mga tao. Kaya makikita po natin dito, even sa commission po pala ni Prophet Isaiah, ay hindi lang po ang Diyos Ama ang nagko-commission sa kanya, bagkus even yung members po ng Trinity ay nagko-commission po sa kanya. So una po, ginagamit yung singular na sino ang aking ipapadala. Pero pagdating po sa karugtong na sentence, ang sabi po dito, naging plural, sino ang magpapahayag para sa atin? So sabi po dito ang maganda po dito ay tumugon si Propeta Isias at sabi po sa karugtong sa Isias chapter 6 verse 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Pero tumugon po si Propeta Isias at ang sabi po niya, sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. At sabi po ng Diyos sa kanya sa verse 9, at sinabi niya, sabi po ng Diyos sa kanya, humayo ka at sabihin sa mga tao. Now God declares the remedy for Isaiah's sin to be sufficient and instantly effective. Noong idinampi po sa kanyang labi ang mga baga mula sa altar, ay agad pong nakamtan po niya ang pagpapatawad at siya po ay nilinis sa kanyang mga kasalanan. Kung kaya po, ang sabi po dito, now Isaiah is qualified to proclaim the only hope of the world, the overruling grace of God. So, ang galing po, no? Hindi siya qualified, tinanggap niya ang kanyang sarili na makasalanan at madumi po ang kanyang labi, namumuhay sa mga taong, sa gitna ng mga taong madudumi po ang labi, pero nung nilagyan po siya ng baga sa kanyang dila, at pinatawad po siya, nilinis po ang kanyang mga kasalanan, at nung nanawagan po ang Diyos kung sino ang kanyang susuguin, ay agad naman pong tumugon si Propeta Isias. Now, gusto ko lang din pong i-share or idagdag yung naririnig na po natin lagi. Ito po ay sinulat ni Christine Caine. Sabi po niya dito, God doesn't call the qualified, He qualifies the called.
So hindi daw po tumatawag ang Diyos sa mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay kwalipikado at magagaling kahit hindi nila kasama ang Diyos. Pero ang Diyos daw po ay nagbibigay ng kakayanan sa mga taong kanyang tinatawag. So tinawag po ba tayo ng Panginoong Diyos sa isang gawain? Well, according po dito, kung talagang tunay kang tinawag ng Diyos sa isang gawain, siya din po ang magbibigay sa iyo ng kakayanan dito. So ituloy po natin, no? Matatandaan din po natin last time pinag-usapan po natin yung statement ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11 kung saan sinasabi po ni Juan sa mga tao na binabautismo ko kayo sa tubig bilang tanda ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. So siguro naririnig na po natin yung baptism of the Holy Spirit. So pag-usapan po natin kung ano po itong baptism of the Holy Spirit. Kasi sinasabi po ni John the Baptist, yung kasunod ko na referring to Jesus Christ, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Now some wrongly view the baptism of the Spirit as the initiation into the ranks of spiritual elite. So narinig na po ba natin itong baptism of the Holy Spirit? Now, sabi po nung iba, ito daw pong baptism of the Holy Spirit is the second work of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Sabi po nila kasi na iba pa daw po ito sa indwelling of the Spirit. Ang sabi din po nila na bagamat lahat po ng mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu, pero according to them, hindi po lahat ng mananampalataya ay binautismohan sa Espiritu Santo. So, ang binautismohan po ng Espiritu Santo ay yung mga elite na mananampalataya or mas matataas na antas na mananampalataya. So, ito po ba ang tinuturo sa atin ng Bible? Ito po ba ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit? Now, tingnan po natin ang talata ulit sa Gawa chapter 2 verse 3. Ang sabi po dito, sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. So, ito po ang binabanggit. Gusto ko lang pong tingnan natin na itong dilang apoy na nahati ay lumapag kanino daw po sa bawat isa sa kanila. Now, that the tongues rested on each one of them shows that all who were present received the Spirit in that moment. Napansin niyo po ba yung talata dito na lumapag ang dilang apoy sa bawat isa sa kanila? At hindi naman po sinabi ng talata na lumapag ang dilang apoy sa iilan lamang sa kanila. It was a uniform, sovereign work of God on all, collectively, not something sought individually. So lahat po sila ay binabaan ng Holy Spirit sa pamagitan po ng dilang apoy. And at that point, sabi po dito, by the baptism of the Spirit, they were all made into one spiritual body, which is the body of Christ. So, ito po pala ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit, na ang isang tao matapos po niyang tanggapin at sumampalataya po siya sa Panginoong Hesus sa kanyang puso, siya po ay mababautismohan sa Espiritu Santo na ang ibig sabihin lamang po ay siya po ay mapapabilang sa body of Christ or sa pamilya ng Diyos. Siya po ay na-incorporate, napabilang po siya. Siya po ay napasama sa church, which is the body of Christ. So, ang tanong, meron po bang verse na magpapatunay na ito ang ibig sabihin itong baptism of the Holy Spirit? Sometimes nga po kasi ang parang intindi po natin, yung baptism of the Holy Spirit is the second working of the Holy Spirit. At ito ay makakamtan lamang ng ilang elite na mga mananampalataya. Pero hindi po yan ang tinuturo sa atin ng Bible. Baptism of the Holy Spirit is simply means the believer ay na-incorporate po or napabilang sa body of Christ. So tingnan po natin ang talata dito po sa 1 Corinto chapter 12 verse 12. Ang sabi po dito, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. At nais ko pong tingnan po natin itong karugtong na verse sa verse 13. Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismohan tayong lahat, ano pong sabi? Tungo sa isang katawan.
maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Now, napansin niyo po ba yung pangungusap dito? Of course, lahat po ng mananampalataya na tumanggap sa Lord bilang Panginoon, sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling Panginoon at tagapagligtas ay pinainom sa isang espiritu, ibig pong sabihin tumanggap ng isang espiritu. Pero sabi po dito, itong isang espiritu ay binautismohan tayong lahat. Napansin niyo po ba yon? We have been baptized, lahat daw po tayo. Pero ang sabi po dito sa Tagalog, tungo sa isang katawan. You have been baptized into one body. Ibig sabihin, inilagay ka po sa isang katawan. Naging na-incorporate ka po, napabilang ka po sa katawan ni Kristo. The moment na tumanggap o sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, yung taong iyon ay nabautismohan na po sa banal na espiritu nang ibig sabihin nga po ay napabilang siya sa katawan ni Kristo na siyang iglesia o church. So lahat po tayo na tumanggap sa Panginoon ay tumanggap na rin po or nabaptize po sa banal na espiritu. Since the Spirit is one, He unites peoples across lines of ethnicity and social class that would otherwise divide them. So unity po ang ito of God's people, no, not division. At gusto ko pong balikan itong verse 3 at ano po ulit yung shape ng tongues na lumapag po sa kanila. Now sa King James Version po, binabanggit po kasi dito na and there, sa Acts chapter 2 verse 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Ang ibig sabihin po ng cloven kasi is split o di kaya divided into two. Kaya sa ibang translation sa ESV Bible, sabi po divided tongues. So tanong, ito po ang tanong, may natatandaan po ba kayo sa Bible in a negative sense na na-divide po ang mga tao because of different languages? Well, meron po. At nais ko pong hiramin po yung sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. At ang title po nito, hindi po ba yung The Tower of Babel? So, di ba po ang kwento po dito sa simula pa po ay isa lamang po ang wika ng mga tao. Pero, nung sinabi po ng mga tao na ngayoy, magtatayo tayo ng isang lungsod na may toreng aabot sa langit upang matanyag tayo at wag nang magkawatak-watak, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas, hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan, ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya't natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao, at mula roon pinangalat na niya ang mga tao sa buong daigdig. So, ito po yung kwento sa unang part po, no, sa Genesis chapter 11, kung saan nagkasundo daw po yung mga tao na gumawa ng isang lungsod or na may tore na abot sa langit upang ang purpose po nila ay matanyag at huwag magkawatak-watak. Pero makikita po natin dito, nais kong i-quote po yung sinabi po ni Dr. Lightfoot. At sabi po niya dito, Dr. Lightfoot observes that the dividing of tongues at Babel was the casting off of the heathen, for when they had lost the language in which alone God was spoken of and preached, they utterly lost the knowledge of God and religion and fell into idolatry. So gusto po nilang magtayo ng isang lungsod na may toreng aabot sa langit upang matanyag at huwag sila magkawatak-watak. So anong ginawa po ng Panginoong Diyos? Sila po ay ginulo, no? Ginulo po ang kanilang wika upang hindi po sila magkaunawaan at pinangalat ni Yahweh ang mga taong ito sa buong daigdig, kaya po natigil ang pagtatayo ng lungsod at upang hindi po masunod o mangyari ang kanilang masamang balak. Pero sabi po dito, but now, after above 2,000 years, God, by another dividing of tongues, restores the knowledge of Himself to the nations. Ang galing po, no? Kung noon, in a negative sense,
yung tongues po, pinangalat po ng Panginoong Diyos. Pero ngayon sa pamamagitan po ng iba't ibang language din, ay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, ay pinagsama-sama naman po niya yung mga tao. Kung noon, sinadya po ng Diyos na guluhin ang wika at upang mangalat ang mga tao, upang hindi po matuloy ang kanilang masamang balak, pero ngayon kahit iba't iba po ang wika ng mga tao. Pero kung ang taong ito ay may relasyon kay Kristo, tayo naman po ay mapapabilang sa isang katawan o sa isang pamilya at makakasama po tayo sa body of Christ. Iisa po tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. So siguro dito ko po muna putulin ang ating Sunday School at makita po natin na yung kung sa Tower of Babel ay pinangalat po ng Diyos yung iba't ibang wika. Pero this time po sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, kahit iba't iba po ang wika ng mga tao, tayo naman po ay iisa kung meron po tayong relasyon sa Panginoon. Mapapasama po tayo sa body of Christ. Ito po ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit. Ikaw ay napabilang sa body of Christ. Kaya lahat po ng mananampalataya ay bautismado po sa banal na Espiritu at kasama po sa body of Christ. Tayo po muna ay magwakas sa isang panalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat po Panginoon, ikaw ang nag-empower dun po sa mga alagad nung bumaba ang banal na Espiritu. At salamat din po Panginoon dahil ang fire, sumisimbolo po ng kapangyarihan, in-enable mo po sila Panginoon na makapagsalita na ibang-ibang wika para maintindihan po ng mga taong nasa paligid po nila. At salamat po Panginoon dahil kung dati ang pagkakaroon ng iba't ibang wika ay simbolo ng disunity at judgment mo po. Pero ngayon po kahit iba't iba po ang aming mga wika, pero salamat Panginoon dahil sa pamagitan po nyo ay wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Hentil at ang lahat po ng mga bansa, iba't iba man ang wika, ay magiging iisa kung merong relasyon sa inyo. Purihin ka o Panginoon at pasalamatan ka ngayong umagang ito. At ang lahat na ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan lamang na aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa bawat isa sa atin.